Ihanda po natin ang ating mga puso. Friends, it is my privilege to welcome you, the anointed woman of God, Pastora Glenda Francisco. Thank you, Kuya Pao. Sige po, mas malakas na palakpak para kay Jesus. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo pong mga buhay because you have chosen to honor God in this sanctuary. Kayo po ay nandito para parangalan at bigyan ng papuri ang ating pong Diyos. Sa umagang ito, ang pag-uusapan po natin is do not lower the bar. Huwag ibaba ang pamantayan. As a believer, God has set a standard for us to live with. Never lower that standard, especially when passing it to the next generation. Leave the best of our lives as examples to the next generation so that they can even raise the bar in knowing, loving, and serving God. Ang bawat isa sa atin po ay may itinalaga na pamantayan ng Diyos bilang mga Kristiyano at napakahalaga na tayo po ay mamuhay ng nararapat sa ating pong pananampalataya. Alam niyo po kung tayo pa ay mga magulang, meron pong mga anak na tumitingin sa atin kung paano natin ipinapamalas ang ating pong pananalig sa Diyos. And if you are a disciple maker, merong tao din na nanonood po sa ating pong mga buhay. Ang dalangin ko sa Panginoon, huwag bumaba yung klase ng kapahayagan ng ating pananampalataya. Bagkus habang pasama na ng pasama ang mundong ito, tayo po ay nabubuhay sa tinatawag na dangerous times, we will all the more express our faith in excellence. Because we will pass this faith to the next generation. And I'm praying na yung mga second generation Christians na naririto, they will not take for granted the faith that has been passed on to you by your parents. Kaya mahalaga po na lalo nating mahalin, lalo po nating kilalanin at lalo nating paglingkuran ang ating pong Panginoon. Samahan niyo po ko sa pananalangin sa umagang ito. Let's bow our heads and let's pray. Father God, we continue to acknowledge the power that is at work in our lives today. We thank you for the preaching of your word because this word will continue to bring life to us. It will enlighten us, oh Father, so that we can express this faith in excellence. We honor you, Lord. Be pleased as we continue to worship you through the listening of the Word of God. This is our prayer in Jesus' name, and everyone will say, Amen. Gusto ko pong samahan niyo ako sa pagbukas ng ating pong mga Biblia. Dito po sa 1 Samuel chapter 8, from verse 5b to verse 8. Ganito po ang sinasabi po sa wikang Ingles in the NIV, now appoint a king to lead us, such as all the other nations have. But when they said, give us a king to lead us, this displeased Samuel. So he prayed to the Lord. And the Lord told him, listen to all that the people are saying to you. It is not you they have rejected, but they have rejected me as king, as their king. Verse 8, as they have done from the day I brought them up out of Egypt until this day, forsaking me and serving other gods, so they are doing to you. Pag-aaralan po natin sa umagang ito, what should be our standard of faith? Kung tayo po ay nagsasabi na tayo po ay nananalig, nananampalataya sa isang buhay na Diyos, ano ang pamantayan ng pamumuhay na kailangang ipinapahayag po natin bilang mga Kristiyano? Tatlo po ang nais ko pong ibigay sa inyo. And number 1 is be in submission to God's rule. Ito po yung unang pamantayan. Be in submission to God's rule. O sa Tagalog po, magpasakop tayo sa pamumuno ng Diyos. Meaning to say that we make our God the King of our lives. Siya ang hari ng ating pong mga buhay. Nakakalungkot ang bayan ng Israel. Ito po'y pinili ng Diyos at ang Diyos ang kanilang hari, subalit sila'y humingi pa ng hari. In 1 Samuel 8:5 sa wikang Tagalog, kaya't ipili ninyo kami ng isang haring mamumuno sa amin.
Nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao kaya't nanalangin siya kay Yahweh. Sinabi naman sa kanya ni Yahweh, sundin mong lahat ang sinasabi nila sapagkat hindi ikaw, kundi ako ang itinakwil nila bilang hari nila. Ang sabi po dito sa 1 Samuel 12:12, ngunit nang kayo'y sasalakayin ni Nahas, na hari ng mga Amonita, ipinagpilitan ninyong basta. Gusto naming isang hari ang mamuno sa amin, bagamat alam ninyong si Yahweh na inyong Diyos ang inyong hari. And in verse 19 po, sinabi nila kay Samuel, ipanalangin mo kay Yahweh na huwag kaming mamatay. Dahil sa paghingi namin ng hari, malaking kasalanan ang idinagdag namin sa marami na naming pagkakasala. Sila mismo umamin po na malaking pagkakasala ang humingi pa sila ng isang hari, gayong ang Diyos na buhay mismo ang hari ng bayan na ito. Hindi po madali na kilalanin ang ating Diyos na hindi natin nakikita bilang isang hari. Tama po ba? Kasi yan ay nangangailangan po ng pananampalataya. Sila man, kaya po sila humingi ng hari, mas gusto nilang nakikita nila ang namumuno sa kanila. Subalit mga kapatid, kahit mahirap, kahit hindi natin nakikita ang Diyos, higit na kapakipakinabang ang magpasakop sa Diyos na ating hari. Kaya ang tanong po sa umagang ito, naghahari na ba ang buhay na Diyos sa iyo? Is God your King? Always remember that God's rule is supreme. Wala nang tataas pa, wala nang aangat pa sa paghahari po ng Diyos. So it is not wise to shift from theocracy to monarchy. Pag sinabi po nating theocracy, ang Diyos ang namumuno sa kanila. But they shifted to monarchy. Ang gusto nila ngayon, isang tao, isang hari ang mamuno sa kanila. Hindi po ba binasa pa lang natin kanina, the Psalm of Korah, sa mga awit 47, doon sa talatang 2, 6 at 7. Ang sabi po ng salita ng Diyos, ang Diyos na si Yahweh, kataas-taasan ay dakilang haring dapat na igalang. Siya'y nagahari sa sangkatauhan. Ang ganda, hindi lang isang bayan, hindi lang isang bansa ang pinaghaharian ng Diyos, kundi ang pinaghaharian niya ay ang buong sangkatauhan. Verse 6, purihin ang Diyos, siya ay awitan ng hari, siya'y papurihan. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa. Awitin at purihin ng mga nilikha. Never forget po, kung sinasabi natin sa panahon natin ngayon, na ang buhay na Diyos ay ang ating hari, ang great encouragement sa atin to be in submission to God's rule speaks of both benefit and responsibility. Merong pagpapala kapag tayo po ay nasa pamumuno ng Diyos. Kapag ang Diyos ang namumuno sa atin, kapag ang Diyos ang ating hari. Letter A, the blessing is, we are covered by the bounty of the King. Sagot tayo ng Diyos sa lahat ng ating pangangailangan. Kaya nga ang sabi nga po ni Pablo sa ikalawang taga-Korinto, kabanatang 9, talatang 8, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. Sinong gustong sumagana? Taas ang kamay. Amen. Nakikita kayo ni Lord. At ang sabi pa dyan, sa lahat ng bagay. Not only in the area of finances, but in all aspects of life. We can abound because we are under the bounty of our King. At higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa.
Ephesians 3:20, sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamagitan ng Kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Mapalad tayo kung kinikilala natin ang Diyos bilang ating hari, because no one supersedes the bounty of God, our King. Walang sino mang tao pa o walang sino pa kahit na yung pinakamakapangyarihang hari, pinakamayaman na hari ang lumampas doon sa pagpapala ng Diyos. Walang sino man. Not even the wisest and the richest king ever lived na si Solomon. Alam niyo po si Solomon, ang ikatlong hari ng Israel. He ruled in wisdom. And his wisdom is as vast as the sands of seashore. Ganon karami ang dunong ni Solomon. He composed 3,000 proverbs and wrote 1,005 songs. Kaya nga po yung Book of Proverbs, no, ay sinulat po ni Solomon, Song of Songs. Yan, yung mga awit po dyan. He ruled in extravagance. He built the temple of the Lord and laid it with gold. Siya po ang naatasan na magtayo ng templo ng Diyos at napakarangya ng pagkakatayo nito dahil ito po'y gawa sa ginto. Lahat ng mga makikita pong mga furnishings, mga utensils that are being used in the temple were made of gold, lantay na ginto. Ganyan siya kayaman. And he made silver ordinary in his time. Alam po niyo yung pilak? No, yung ginto, yung silver, parang ordinaryo lang yan nung panahon ni Solomon, parang mga ordinaryong bato na pakalat-kalat lang sa daan. Ganyan siya kayaman. No? And he ruled in peace. Walang digmaan, no? Walang gyera, katahimikan, karangyaan. Kaya ang sarap po siguro na mabuhay nung panahon ni Solomon. Makikita po natin yung mga magagarang palasyo na kanyang tinayo, maging ang templo ng Diyos. But he is no comparison to God's rule, because everything he had come from the King of Kings and the Lord of Lords. Kaya hindi na natin hahangarin pa na pamunuan ng isang tao, isang hari, sapagat sapat na ang Diyos na mamuno sa atin. At kapag tayo'y nasa gobyerno ng Diyos, nakapasailalim tayo sa kaharian ng ating pong Panginoon, sagot ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Amen? Kailanman hindi magkukulang ang sinuman na nakapailalim sa pamumuno ng Diyos. God's provision cannot be boxed to normal human patterns, showing His sovereignty over all. Ang probisyon ng Panginoon ay hindi pwedeng ikahon sa disenyo ng tao o sa natural na pamamaraan na nagpapakita ng kanyang dakilang kapangyarihan sa lahat. Sa tao, pag humingi ka sa nanay mo, kung may bonus yan, may sweldo yan, iaabot sa'yo yung halaga na hinihingi mo. Kapag nagtrabaho ka sa tao, ibibigay ang sweldo mo. Yan yung mga human patterns. Ano po? Pero ang Diyos, pag nagkaloob siya, grabe, iba ang pamamaraan ng ating Panginoon. And sometimes, out of our impossible situation, or wag na nating sabing imposible, yung pinakamahirap na sitwasyon. Sino po dito yung nahaharap sa isang mahirap na sitwasyon? Maraming mahihirap na sitwasyon. Meron pong may iniindang karamdaman, may mga baon sa utang, may mga malalaking pangangailangan sa pera, sa kalusugan, sa relasyon. Ito po yung good news sa atin. If God rules our lives, our impossible, sometimes out of our impossible situation, God will make a gateway of His supernatural blessings. Alam niyo po si Pastor Rolly ng CIY Batangas,
Minsan po nag-IBI po kami, nag-aaral kami, nagpaalam siya bigla. Masakit na daw po yung pakiramdam niya, nilalagnat siya, nirush po siya sa emergency room. At siya po yung nag-update po sa church council, sa ating pong bishop. Sabi niya, "Praise God, Bishop. Meron po akong stone in the kidney." Nagulat ako sa, tama ba yung binabasa ko? Nagpe-praise the Lord siya dahil meron siyang stone in the kidney. Pero may kadugtong yun. Hindi lang po dahil may stone in the kidney. Walang masaya doon. Pero ang masaya doon, sabi niya, "This is an opportunity for me once again to experience the divine power of God." Dahil kapag tayo po'y nahaharap doon sa mga mahihirap na sitwasyon, yan pala yung mga pagkakataon na kung saan magbubukas ng mga matitinding pagpapala ang Diyos sa ating mga buhay. God's power will break through in our lives. Tingnan niyo po yung pagkakaloob ng ating pong Panginoon, yung provision ng Lord throughout the Word of God, throughout the Bible, from the Old Testament, nung ginutom ang kanyang bayan, nung sila'y nagpapaikot-ikot sa ilang, hindi po ba tumingi sila sa Diyos? At ano yung pamamaraan na ginawa ng Diyos? Sa ilang walang McDonald's, walang Jollibee. No? Kaya ang ginawa ng Diyos, nagpaulan siya ng tinapay. May nabalitaan na ba kayo na nung kayo'y humingi, dahil kayo'y nagugutom, may nagpaulan ng tinapay, may politiko, may hari na nagpaulan ng tinapay? Ay baka meron, ano? Pero hindi galing ng langit. Galing ng Jollibee. Iba kapag nag-provide ang Lord. At nung nagsawa na sila sa tinapay, naghanap sila ng karne. At ang Diyos ay nagbigay ng karne, ng quails. In Exodus 16:13, hindi na kailangan habulin pa yung mga quails. Kusang bumaba sa kanila. Eto na, barbecue yung quail. Yan ay padala ng Diyos. Ganyan. Kung mag-provide ang Diyos, we are under the bounty of a living King. Si Hannah, sarado ang sinapupunan, pero kinilala ang kapangyarihan ng kanyang hari. Siya'y nanalangin, and the Lord gave her a son. The barrenness of Hannah gave way to motherhood. Si Elijah, nung siya'y naglakbay, pagod na pagod, gutom na gutom, pinakain siya ng Diyos. Sinong ginamit? Mga ravens. Alam niyo po ba yung mga ravens, very selfish? Pero itong ginamit ng Diyos para maghatid ng almusal at ng hapunan ni Elijah. Naalala po ba ninyo yung balo na napakahirap at dahil baon sila sa utang, yung pinagkakautangan nila, kinukuhang kanyang mga anak para gawing alipin. Pero dahil ang tiwala niya ay sa Diyos, nangusap ang Diyos sa kanya sa pamamagitan ng propeta. Ang sabi, "Anong meron ka?" "Meron po akong kakaunting langis." "Sige, manghiram ka ng maraming sisidlan. Lahat ng mahihiram mo, dalhin mo sa bahay mo. At kapag ikaw ay nasa bahay, pinid ang mga pintuan. At pagkatapos ibuhos yung langis na meron ka. At ito'y tuloy-tuloy na aagos hanggang sa mapuno lahat ng nahiram na sisidlan." Nung wala nang sisidlan, wala nang mapaglalagyan, huminto na ang pag-agos ng langis. Ang daming naipon na langis, ang sabi ng propeta ng Diyos sa kanya, "Ibenta mo lahat ng langis na yan at bayaran mo ang lahat ng utang mo." Ang hari natin, kayang bayaran lahat ng utang natin. Amen. Yan, sige po, malakas na palakpak kay Jesus. Hallelujah. 3 magkakaibigan itinapon po sa 7 beses na pinainit na pugon dahil sa ayaw nilang sumamba sa Diyos-Diyosan ng Babylonia. Sila po'y itinapon doon, pinapapatay ng hari. Pero meron silang hari na buhay na nasa langit. Sinamahan sila doon sa nagliliyab na pugon at hindi sila natupok. Ni hindi man sila nangamuhi
ng usok. Alam nyo kung ano pong nasunog sa kanila? Yung pagkakatali nila. They were freed by their king, by their God. They were saved. And that is the way how God provides for His subjects. Sa Kanya na nagtitiwala sa Kanya, nakapasakop sa Diyos na buhay. Tandaan nyo, sa lahat ng pangangailangan natin, kung ang Diyos ang namumuno sa atin, sagot tayo ng Diyos. Pwede bang pakisabi sa katabi mo yan? Sagot ka ni Lord! Kaya hindi kailangang malumbay tayo, mga kapatid. If God is our King, then we are under the bounty of the King. Our responsibility, hindi lang po blessing, there is a responsibility if we acknowledge Him as our King. Letter B is the demand for complete obedience. This is our responsibility, ang pagsamo ng kompletong pagsunod. Mga kapatid, kung susunod na rin tayo, sumunod po tayo ng buo. Nung humingi sila ng hari, binigyan sila ng hari ng Diyos. Ang ibinigay ay si Haring Saul, ang unang hari ng Israel. Si Samuel ay may paalala sa kanila. Ang sabi ni Samuel in 1 Samuel 12:14 to 15, kung mamumuhay kayong may takot kay Yahweh, kung maglilingkod kayo sa Kanya at susundin ang Kanyang kalooban, kung hindi kayo susuway sa Kanyang mga utos, at kung kayo at ang inyong hari ay susunod kay Yahweh na inyong Diyos, magiging maayos ang inyong pamumuhay. Sinong gustong maging maayos ang pamumuhay? Taas ang kamay. Amen. Anong sikreto? Sumunod sa utos ng Diyos. Nakakalungkot, maraming tao hindi sumusunod sa Diyos. At kapag nagiging magulo ang buhay, sino ang sinisisi? Ang Diyos. Silang nagdala ng gulo sa buhay nila, pero sinisisi nila ang Diyos. Bakit binahintulutan ng Diyos na mangyari sa akin? May utos ang Diyos eh. Ang tanong, sinusunod po ba natin ng buo? At ito pa yung karagdagan na binanggit ni Samuel, ngunit kapag hindi kayo sumunod sa Kanya, sa halip ay lumabag sa Kanyang utos, parurusahan niya kayo. Yun po yung sinasabi kong nagiging magulo kung minsan ang buhay ng tao. Pero ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Yung parusa dito, pagdidisiplina ng Diyos. Bakit didisiplinan? Para bumalik sa Kanya at matutong sumunod ng buo. Ang unang-unang pinag-utos po kay Saul, sa kanyang pakikidigma ay makikita po natin in 1 Samuel 15:3, lusubin mo ang Amalek at lipulin silang lahat. Ito yung utos ng Diyos, lipulin silang lahat. Patayin silang lahat, wala kayong ititira. Sumunod naman si Saul, kaya lang hindi buo. Hindi niya pinatay ang lahat. He spared Agag, the king of Amalek. Tinira niya yung hari, pati yung mga matatabang tupa, at ang dahilan niya, ihahandog daw niya sa Diyos yung mga tupang yon. At napag-alaman po ni Samuel na hindi buo ang pagsunod. Di ba pinaalalahanan pa lang sila ni Samuel? Pero hindi siya sumunod ng buo. Kaya eto po ang sabi ni Samuel in verse 23 of 1 Samuel 15, ang pagsuway sa Kanya, pagsuway sa buhay na Diyos, sa ating pong hari, ay kasing sama ng pangkukulam. Ang tindi, di man tayo nangungulam, pero kapag hindi pala tayo sumunod ng buo, tayo'y sumuway sa Panginoon, yan ay kasing sama ng pangkukulam. At ang katigasan ng ulo'y tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, sapagkat itinakwil mo ang salita ni Yahweh, itinakwil ka rin niya bilang hari.
nag-uumpisa pa lang ang paghahari. Ito'y tinatapos na dahil sa hindi pagsunod ng buo. Sinabi ni Saul kay Samuel, nagkasala ako. Sinuway ko ang mga utos ni Yahweh at ang bilin mo sa akin. Nagawa ko ito. Yan, nag-justify pa po siya. Nagawa ko ito sapagkat natakot ako sa aking mga tauhan. Siya yung hari, pero siya yung takot sa kanyang mga tauhan. Kaya't pinagbigyan ko ang kanilang kagustuhan. This is very dangerous. He pleased man, but he displeased the Lord, his King. Yan ay kabaligtaran naman po ni Pedro at ng mga apostol. Alam nyo, noong ang Panginoong Jesus ay nabuhay na muli, sila'y nangangaral sa Jerusalem ng mensahe ng ating Panginoon. Pinahuli sila ng mga pare, ng mga Saduseo, pinakulong sila. Pero nung gabi, dumating ang anghel ng Diyos, binuksan yung mga pintuan ng kulungan, nakalabas sila. Dumiretso sila sa templo. At anong ginawa nila? Nangaral sila, nagtuloy sa pangangaral ng patungkol kay Jesus. So nung sinabi ng mga pare, tingnan nga ninyo yung pinahuli natin. Sabi nila, wala po sila doon. Nakapinid yung mga pintuan, pero wala po yung pinakulong nyo. At may nagbalita, sila po'y nangangaral doon sa templo patungkol kay Jesus. Muli na naman silang dinakip, hinarap sa mga pari. At ang sabi ng pari, hindi ba't binalaan ko na kayo na huwag na kayong mangangaral ng patungkol kay Jesus? Pinununan ninyo ng inyong pangangaral ang buong Jerusalem ng patungkol kay Jesus. At alam niyo po yung sagot ni Pedro at ng mga apostol. Sumagot si Pedro in Acts chapter 5 verse 29. At ang ibang mga apostol, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. We would rather obey God than obey man. Buo ang pagsunod. Yan pong prayer ko, yan ang maging pamantayan nating lahat, mga kapatid, sa ating pananampalataya. Na buo ang loob natin. Kapag tayo'y sumunod sa Diyos, hindi tayo natatakot sa tao. We're not blessing men, but we're blessing God. That is why we would rather obey God than obey men. Alam niyo po yung consequence of partial obedience ni Saul. Hindi lang po nawala ang kaharian sa kanya dahil ipapalit na si David sa kanya, a man after God's own heart, kundi yung naging apo ng hari ng Amalek, si Agag, yan ay nagkaroon ng inapo. Nagkaroon po siya ng apo na ang pangalan ay Haman. Haman. Narinig na po ba ninyo yung pangalang Haman? Si Haman po yung mababasa nyo sa Book of Esther, who wanted to annihilate all the Jews. Gusto niyang mawala, burahin ang mga Hudyo dito sa lupa. Gusto niyang patayin lahat ng mga Hudyo. Alam niyo mga kapatid, pag may pinag-uutos ang Diyos, yan ay para sa ating ikabubuti. Para sa ating kaligtasan. It's for the safety of the Jews. But because of partial obedience, na-threaten muli ang buhay ng mga Hudyo in the time of Artaxerxes. Heed his commands and instruction, and there will be no correction. May mga bata na mababait, marunong makinig, marunong sumunod, kaya hindi na kailangang ituwid pa. When there is prevention, there will be no correction. But when there is no prevention, there will always be correction. And sometimes, correction will be painful. Salamat na lang yung mga nag-a-attend sa Christ in you, marunong sumunod sa Diyos. Amen?
Lahat ng sumusunod ng buo sa Diyos, magsabi ng Amen. When we do not live in submission to God's rule, we lower the bar. Number 2, what should be the standard of our faith? Number 2 is live our distinct identity. Ipamuhay ang natatanging pagkakakilanlan. In 1 Samuel 8:5, ito pala ang dahilan kung bakit humihingi sila ng hari. Kaya ipili nyo kami ng isang haring mamumuno sa amin tulad ng ibang mga bansa. Nakikigaya po sila, mga kapatid. Alam nyo po ba, napakapalad ng bayan ng Israel because they were chosen by God. Ano po yung description sa kanila in Deuteronomy 7:6-8? For you are a people holy to the Lord your God. Banal sila na bayan. The Lord your God has chosen you out of all the peoples on the face of the earth to be His people, His treasured possession. Grabe, natatangi po sila. Pinili sila ng Diyos. Banal sila. They are God's treasured possession. Sila po ay itinuturing na yaman ng Diyos, pag-aari ng Diyos. Natatangi sila. Pero bakit gumagaya sila sa ibang bansa? They don't want to leave their distinct identity. They are identified with God. The Lord did not set His affection in you and choose you because you were more numerous than other peoples. For you were the fewest of all peoples. Napakakonti lang nila. But it was because the Lord loved you and kept the oath He swore to your ancestors that He brought you out with a mighty hand and redeemed you from the land of slavery, from the power of Pharaoh, king of Egypt. Kanta nito, chosen, redeemed, treasured possession, holy, destined for greatness. And now, they want to imitate the other nations. Kapag tayo po ay nasa pamumuno ng Diyos, no imitation. We need to live our distinct identity. Alam po ba ninyo, gaano kagandang pagkakalikha ng bawat isa? Tayo po, as spiritual Israel, we were grafted to Israel. Why? Because of our faith in Christ. We were redeemed also. We were chosen by God. We were considered a holy nation that declares the praises of Him who is worthy of honor. Tayo po'y pinili ng Diyos, treasured possession of God. We were beautifully and fearfully made. Psalm 139:14, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. You even formed every bone in my body. Bawat buto, maingat, na nilikha at ginawa ng Diyos dahil napaka-special natin sa Kanya. Yung mga buto natin, hindi man natin nakikita yan. Pero hinubog ng may pag-iingat ng ating pong Panginoon. You even formed every bone in my body when you created me in the secret place. Carefully, skillfully, you shaped me from nothing to something. Tandaan po natin to, mga kapatid, we will not be able to live the best version of us or the best version that God has ordained us to be if we settle to be a cheap imitation. Kaya wag lang po tayong gaya-gaya. Ipamuhay natin yung natatanging pagkakakilanlan ng bawat isa. That we belong to God. We are His treasured possession. Sabi nga po ni John Mason, you were born to be original. Don't die a copy. Mahilig tayo sa original, sa LV, sa Hermes. Pero mahal
Siyempre, pag original, mahal. Yung katabi mo, original yan. Kaya mahal yan. Sabihin mo sa kanya, you are an original. Don't die a copy. Don't imitate. Imitations are cheap. Di po ba? Ay, imitasyon niya, ay, mura yan. Kanyang bangketa yan. Nata mo po na. Pag nag-i-imitate, it's cheap. It's always better to be an original than an imitation. Lalong titingkad yung kagandahan ng yung pagkakakilanlan kapag ipinamuhay mo yung natatanging disenyo ng Diyos sa buhay mo. Kaya huwag kang makikigaya. At huwag mong ikukumpara ang buhay mo sa iba. No comparison. Psalm 139:16-18, you saw who you created me to be before I became me. Before I'd ever seen the light of day, the number of days you planned for me were already recorded in your book. Alam niyo po yung kwento ng buhay natin, tapos na sa libro ng Diyos. Bawat chapter, yung mga perfect timing. Kaya wag nating ikukumpara yung sarili natin, kahit sa kapatid natin, wag nating sabihin, buti pa yung kapatid ko. 25 years old pa lang, meron na siyang house and lot. Buti pa yung pinsan ko, na-promote na. Buti pa siya. 28 years old, milyonaryo na siya. Buti pa siya, meron na siyang girlfriend. Buti pa siya, nakapangasawa ng mayaman. Buti pa siya, buti pa siya. Huwag nating ikumpara, merong natatangi para sa'yo. Tapos na ang aklat ng buhay mo sa libro ng Diyos. So if we will submit to God, then in His perfect time, we will experience the fullness of God's blessing. Every single moment you are thinking of me. Galing, ano? Tayo yung palaging nasa isip ng Diyos. How precious and wonderful to consider that you cherish me constantly in every thought. Oh God, your desires toward me are more than the grains of sand on every shore. Grabe, tindi ng pagpaplano, ng mga magandang pagpaplano ng Diyos sa buhay natin. So no comparison. When we do not live a distinct life, we lower the bar. And lastly po, what is the standard of our faith? Number 3 is express genuine and loyal faith. Kailangan ang pananampalataya ay maging totoo at maging tapat. Ulitin natin, basahin natin ang paalala ni Samuel. 1 Samuel 12:21, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Hindi kayo may liligtas ni matutulungan ng mga iyan sapagkat hindi sila tunay na Diyos. Maliwanag. Subalit matakot kayo kay Yahweh. Manatili kayong tapat sa Kanya. Paglingkuran niyo siya ng buong puso at lagi ninyong alalahanin ang mga kabutihang ginawa niya sa inyo. Ang pinalit kay Saul ay si David. At nang tumanda si David, ang papalit sa kanya ay si Solomon. At ganun din ang habilin po ni David nung malapit na siyang mamatay sa kanyang anak na si Solomon. 1 Kings 2:2-3, I am about to go the way of all the earth, he said. So be strong. Act like a man. Magpakalalaki ka. Magpakababae ka. Meron na bang nagsabi sa inyo ng gano'n? Magpakababae ka. Ako po, nagpapakababae ako. Magpakalalaki ka. Paano yung magpakalalaki at magpakababae? Observe what the Lord your God requires. Walk in obedience to Him and keep His decrees and commands, His laws and regulations as written in the law of Moses. Do this so that you may prosper in all you do and wherever you go. Ito yung hahabulin ka, susundan ka ng pagpapala. Ang habilin ni Samuel, ang habilin ni David, pareho lang. Kaya, kailangan
nabigyan na ng babala itong si Solomon. Ngayon mga kapatid, kung gusto po nating maging tunay ang ating pananampalataya, ang ating pagiging Kristiyano, at kung gusto nating manatiling tapat sa Diyos, ang unang gawin natin is avoid immoral contamination. Iwasan ang immoral na nagpaparumi sa ating pong mga buhay. Alam nyo, napabilib po ako pagkatapos gawin ni Solomon ang templo ng Diyos. Siya po ay nanalangin. He dedicated the temple of God. In chapter 8 of 1 Kings, ang haba ng panalangin, nakaka-bless, nakaka-in-love talaga kay Lord. 2 verses lang po babasahin. Basahin niyo po sa bahay. Maganda ito. Do not miss the prayer of Solomon. But I will read 2 verses. Tingnan po nating mabuti. Mahalaga po to. Please bear with me. Ang sabi po sa 1 Kings 8:16, si Yahweh ay Diyos at liban sa Kanya ay wala ng iba. Maliwanag po yun. Okay? Si Yahweh ay Diyos at liban sa Kanya ay wala ng iba pa. That is the declaration of Solomon when he dedicated the temple. Manatili nga kayong tapat kay Yahweh. Sinong sinasabihan niya? Mga Israelita. Manatili nga kayong tapat kay Yahweh na ating Diyos. Sundin ninyo ang kanyang mga utos tulad ng ginawa ninyo ngayon. Pero nakakalungkot, mga kapatid, doon sa huling yugto ng buhay ni Solomon, nang siya po'y tumanda na, anong sabi niya dito? Si Yahweh ang Diyos, liban sa Kanya'y wala nang iba pa. Pero nung tumanda siya, in 1 Kings chapter 11, verse 1, pakinggan po natin. Umibig si Solomon sa maraming dayuhang babae. Bukod pa sa anak ni Faraon, nag-asawa siya ng mga babaeng Moabita, Amonita, Edomita, Sidonyo, at Heteo. Verse 2, ipinagbabawal ni Yahweh sa mga Israelitang mag-asawa sa mga banyagang ito. Huwag kayong mag-aasawa sa mga lahing iyan sapagkat, ano yung salita ng Diyos sa kanya? Tiyak, sigurado, tiyak, na ililigaw nila kayo at hihikayating sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan, sabi ni Yahweh. Ngunit nahulog ang loob ni Solomon sa mga babaeng ito. Ang mga asawa niya'y mula sa lipi ng mga hari ay 700 at ang kanya namang mga asawang lingkod ay 300. 700 wives and 300 concubines. Ilan po yun? 1,000. Verse 4, nang matanda na si Solomon, nahikayat siya ng mga ito na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Hindi siya nanatiling tapat kay Yahweh. Sabi niya, si Yahweh, siya lamang ang Diyos. Liban sa Kanya, wala nang iba pa. Pero dito, sumamba siya ng mga Diyos-Diyosan. Ang sabi niya sa tao, maging tapat kay Yahweh. Pero nung tumanda siya, ano po ang kwento, ang nakakalungkot na kwento ng buhay niya, hindi siya nanatiling tapat kay Yahweh. Hindi niya sinundan ang halimbawa ni David na kanyang ama. Why? Because of evil association. No heart is suddenly turned away from God. Hindi ganun kadali. Hindi yung bukas lang iba na puso mo. Mahal na mahal mo si Lord ngayon, bukas mananaba ka na ng Diyos-Diyosan. Hindi po ganun kadali. It's not overnight. This fall didn't happen quickly. It was a long, slow process. Dahan-dahan. He was lured by the idolatry of these women.
yung araw-araw. Tara, samahan mo ako. Samba tayo kay Chemos. Pwede mo namang sambahin din ang Diyos mo. Pwede kang maghandog sa Diyos mo. Pero pwede ka rin namang sumama sa akin. Maghandog tayo kay Chemos. Magpatayo ka naman ng dambana kay Chemos. Mayaman ang ating kaharian. Unti-unti. Ilan po yung kanyang asawa? 1,000 yun. 1,000 na hinihimok siyang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Let's take heed. Magbantay po tayo. All immorality is poisonous. Ang immoral na gawain ay nakakalason. Evil associations and immorality contaminates our lives. Dinudumihan po ang buhay po natin ng mga evil associations. Kaya maging mapili po tayo doon sa mga sinasamahan natin. Ang masama at baluktot na pakikipag-ugnayan at immoral na gawain ng kalaswaan at kahalayan ay nagpaparumi po ng ating pong mga buhay. The 700 wives and 300 concubines of Solomon turned his heart away from the Lord, and he disobeyed God to accommodate their desires. Kaya ang tanong po sa ating pong lahat sa umagang ito, are you involved in a relationship that contaminates you? Meron bang mga relasyon sa buhay natin na dinudumihan ang ating pong pagkatao o ang ating pong pananampalataya? Those who spend enough time with angry people become angry. Those who associate with unkind people become unkind. Yung mga umaga pa lang ang sinasamahan po natin, yung mga nagdadala ng katsismisan, yung mga nagkukwento ng buhay ng may buhay, naninira ng puri ng iba. Alam niyo po, madadamay po tayo dyan. Darating ang araw, baka isa na rin po tayo dun sa mga naninira ng buhay ng iba. Kaya ingat po tayo kung sino po yung ating pong mga sinasamahan. The best way to avoid the poison of immorality is to stay away from it altogether. And letter B, how to express that genuine and loyal faith. Letter B, take God seriously. Seryoso ba tayo sa Diyos? Mga anak na naririto, na naunang sumampalataya ang mga magulang nyo, at kayo ay dinala na sa simbahan, seryoso ba kayo sa inyong relasyon sa Diyos? O sumusunod lang tayo sa magulang natin? Tayo po na mga magulang na matagal nang kumilala sa Diyos, hanggang ngayon ba seryoso tayo sa relasyon natin sa Diyos? It's so easy to say that we love God, but only God knows if our heart is genuine and if our heart is loyal to God. Alam naman po natin yan dahil alam natin yung lakad natin. Pag umaga, ano yung unang-unang pinagkakaabalahan natin? Ito ba yung makipagtagpo sa Diyos? Anong pangunahin sa atin? Pagmulat ng mata natin, pagsamba na ba dyan sa Diyos? Pagkilala sa ating Panginoon? O kung ano-anong mga bagay na ang umagaw sa puso natin? Baka pagising natin, danami na pong mga programa na gagawin natin sa buong maghapon. At kung minsan nakakaligtaan natin yung ating pong tagpuan sa Diyos. Let's learn from Solomon. He started loving God. In 1 Kings 3:3, mahal ni Solomon si Yahweh at sinunod niya ang mga tagubilin ng kanyang amang si David. Kaya lang, may mahal pa rin siyang iba. Mahal niya ang Diyos, pero hindi lang ang Diyos. Mahal din niya yung mga Diyos-Diyosan ng kanyang asawa. Ang sabi po sa 1 Kings 11:5, sumamba si Solomon kay Astarte, ang diyosa ng mga Sidonyo, at kay Milcom, ang karumaldumal na Diyos ng mga Amonita. Sa burol na nasa silangan ng Jerusalem, ay nagtayo si Solomon ng sambahan para kay Chemos, ang karumaldumal na Diyos ng Moab, at para kay Molek, ang kasuklam-suklam na Diyos ng mga Amonita. Ipinagpagawa niya ng kanya-kanyang mga altar ang mga Diyos-Diyosan ng, ano po yung nakasulat dyan?
lahat niyang mga asawang dayuhan. Ilan po yung asawa niya? 1,000. Ibig sabihin, pinuno niya ng altar at ng mga Diyos-Diyosan ang buong Israel. Maliban sa templo ng Diyos, meron pang mga dambana ng mga Diyos-Diyosan ang pinagawa niya. At ang mga ito'y nagsunog doon ng insenso at naghain ng mga handog. He loved God, but he loved the idols of his wives as well. Hindi buo ang kanyang pag-ibig sa Diyos. He did not take God seriously. At ito po ang naging pagbagsak ni Solomon. Lahat ng ito, mga kapatid, ay naisulat po para maging babala sa atin. Na posibleng mag-umpisa tayo ng tama at magtapos tayo ng mali. Kaya ang dalangin ko sa Panginoon, let us not lower the bar. Let us raise the bar. Let us excel in these things na ating pong pinag-uusapan. No one or nothing should take the place of God in our hearts. So when we do not express genuine and loyal faith, we lower the bar. Sa pagtatapos po natin, raise the bar, excel. Excel, my dear friends. Nabubuhay tayo sa mapanganib na panahon. We are living in the last days. Maraming nanlalamig sa kanilang pag-ibig sa Diyos. Kaya tayo, sundan natin yung pamantayan. Kung pwede nga, iangat pa natin yung pamantayan sa ating pong pagpapasakop sa Diyos, sa pamumuhay ng natatangi, at sa ating pong pagpapahayag ng totoo, tapat na pag-ibig sa ating pong Panginoon. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo sa umagang ito. And we will make a prayer unto the Lord. Alam ko po nangungusap sa inyo ang banal na Espiritu Santo. Maaaring habang tayo po ay nakikinig, ginigiyagis na tayo ng banal na Espiritu Santo. At gusto niya na mailagay sa ayos ang lahat. Ayaw po natin na maging mananamba ng mga Diyos-Diyosan, hindi man literal na maimahin, kundi mga bagay na kumuha na, umagaw na ng lugar ng Diyos sa ating pong mga puso. We are destined to worship one true God. We were made to worship and to honor Him alone. But in our times today, the devil is using many things. So that throne that is intended for God in our hearts is being replaced by these things of the world. Kaya maganda po, suriin natin ang ating puso. At kung meron man pong nakaagaw na ng puso natin, yung lugar ng Diyos sa puso natin, manalangin po tayo, kumpisal natin ito sa Panginoon. Sabihan natin ang Diyos na nais nating siya lang ang maghari sa pusong ito. Napakahalaga natin sa Diyos, minahal tayo ng todo. Katulad ng ating pong nabasa kanina, we were chosen, we were redeemed, He made us holy, and He made us His treasured possession. And so in the same way, it is just right response to make God also the only King in our heart. Sing this song with us as we pray before God. Sige po, itaas po natin ang ating pong mga kamay sa ating pong Panginoon. Thank you, Lord, as we sing this song as a prayer to the Lord. Thank you, Lord God. Lord, I will bow to Yes, God. to no other God but you alone. Lord, I will worship Thank you, you. Jesus. Thank you, Lord. Nothing hands have made but you alone. Yes,
You have spoken, O God, in the congregation of your people. You have already set a bar. Naglagay ka na ng pamantayan kung papaano po namin ipapahayag ang aming pong pananampalataya sa huling kapanahunan. And you want total submission, O God, to your lordship and your kingship. You wanted, O Father, to care for your people. All of our needs are covered by the bounty of our God. And in return, you are demanding that all of us will obey you fully. Salamat po, Panginoon, that you have set a safe place for all of us. And that is to live within the will of God. Kaya dalangin ko sa iyong biyaya, Panginoon. Lahat po kami ay matuto na sumunod ng buo. Huwag magdadalawang isip na ibigay ang aming buong pusong pagsunod sa inyo. Today, before we part our ways, we are making a decision that you alone, Jesus, our King, our Lord, will reign on the throne room of our hearts, O God. Panghabang buhay, ikaw ang maghahari sa aming mga puso. At dalangin ko, Panginoon, na habang kami po'y nagpapatuloy sa aming pananampalataya, lalo po kaming maging maalab. Thank you so much, O God, for what you have done in our lives today. We will part our ways with great rejoicing in our hearts because you have touched us with your power. Make our life, O God, so fruitful today, O Jesus, and make our lives peaceful, knowing that it is the Lord who will take care of us. You are our portion and our great reward. We honor you, Lord. This is our prayer in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. In one God we pray, and everybody will say, Amen and Amen. Praise God. Magbatian po tayo sa pag-ibig.